What's up guys? Good day campers! My name is Kuya Boy. In today's video, ipipicture natin itong ating camper van. I'm already excited and obsessed to finish this build. This van is a Super Lola. This is an old Mitsubishi Delica. And what I love about this van is this has got an off-road capability. It has a high ground clearance, a short wheelbase, and it's got an 87 horsepower diesel engine. Hindi ito mabilis, pero dadalhin ka niya kung saan mo gusto magpunta. At nagsimula na nga kami magtanggal ng mga upuan at iba pa niyang internal accessories. Nag-inspect din kami sa kanyang interior body kung may mga kinakalawang. At matapos nga kami inspeksyon, wala pa naman kami nakitang kalawang. Nilinisan na namin ito at iniready para makapag-cut out ng 3/4 marine plywood para sa flooring. Kinailangan din namin tanggalin pati mga kisame, sliding motorized sunroof dahil ang plano natin ay i-cut out yung buong roof niya at palitan ng integrated pop-up roof tent. Marahil sa video na ito ay hindi pa natin makikita na matatapos ang lahat ng plano nating gawin, pero at least ay may partial semi-finished na ito. At sa kisame nga nito guys ay maraming wirings na dumaan. 4 kasi yung motorized sunroof, kaya may 4 na switches at 4 na motor, mga release at sa kisame na dumaan, pati yung mga wirings ng taillights. Matapos nga matanggal yung mga accessories, pero yung mga natanggal na release ay pwede pa naman natin gamitin in the future. Kung may ilalagay tayong mga ilaw, mga motorized motors. So nag-prepare na nga kami ng 3/4 marine plywood para i-cut para sa ating flooring. First time din namin mag-DIY ng ganitong project, kaya medyo nangangapa pa kami ng mga sukat. Mas madalas ay trial and error, pero solid ay malakas ang loob na matatapos ito na maayos. Tinanggal na din namin yung mga exterior accessories rather, katulad ng bumper para makapag-umpisa na magmasilya yung ating pintor at i-ready para sa base coat ng ating pintura. At pinabuo na nga pala natin guys yung ating mga cabinet para sa loob ng van. May lagayan na refrigerator, may sink and faucet, kasama yung lagayan ng press at gray water container. So ayan, test fit pa lang yan, kasi pipinturahan pa yung mga cabinet. At ang napili nga natin ni kulay ay light oak at white lang sa loob ng kanyang mga cabinet. Masaya na ako dahil may mga kayarihan na kahit paano. At nag-umpisa na din kami buuin yung rock and roll bed. Steel frame ang napili ko, 3/4 inch na tubular. Maganda kasi yung match ito sa 3/4 inch na plywood. Pareha siya ng thickness. Ang mga hinges nito ay pang sofa bed. Ang nabili ko sa eBay. Pero mayroon na ngayon sa Lazada. Before kasi ako mag-order ay wala pa. Pero ngayon ay available na sa Lazada. May 3 posisyon ang sofa hinges na ito. Seat position, recline, and bed position. At nag-umpisa na nga kami din mag-prepare ng pagpipintura ng ating pintura ng mga cabinet para sa loob. Pati yung ating pintor ay nakapagmasilya na rin siya mga pating lubog sa body ng sasakyan, ating sasakyan. At sa ngayon ay nagte-taping na siya, ready for base coat na epoxy primer. Samantala nag-umpisa na din magpintura ng duco paint yung ating pintor ng cabinet. Sinabay na din natin yung
cut out ng mga plywood para sa rock and roll bed. At pagkatapos maliha yung ating mga cabinet ay uumpisa na rin niya itong pinturahan ng finish coating sa labas. At ito nga, ang ginagawa ng ating pintor ngayon ay nagbubuga na rin siya ng effective primer, light gray effective primer. So before siya magpintura, tinanggal natin yung headlight at yung tail light. So pero yung driver side na headlight ay hindi natin natanggal kasi medyo may kalawang yung kanyang screw. Pero tatanggalin natin pagkatapos siguro nito. At ayan nga, tinuduko paint na niya yung ating cabinet. Ang sabi ko kasi sa kanya ay light oak ang finish ng ating cabinet. Pero parang maganda yata yung puti lang. Anyhow, makikita natin pag natapos na yung kanyang finish coating. Then pwede ko naman ibalik ulit sa white color yan. Sanjun, parang kaki. Military At ka. ayan na nga. Tinitira na niya ng light oak. Pero ang loob ng cabinet ay mananatiling white lagi. Oo, hindi mapapasok. May kabuuang dalawang araw at kalahati. Yung ginugol niya para pagpintura ng mga cabinet niya. At ito na ang si Kuya, nag-uumpisa na rin magbuga ng napili nating kulay. Ang kulay Sanjun. Pero ang nakalagay na kulay niya sa registro ay khaki or matte khaki. Kasi minat natin ang kulay. Ayan, testing pa lang naman. So pati kulay ng kanyang rim ay magiging matte khaki rin. Body color na siya. At ito na nga rin, yung third coating niya. At nag-umpisa na nga rin ako magbuo ng rock and roll bed. Yan yung sinasabi ko na rock and roll bed. So, pati sukat ay medyo trial and error kasi first time nga natin na magbuo ng ganyan. Minsan ipipit mo sa loob pero may mga parts na tumatama sa salamin. Kaya kailangan mo ulit mag-umpisa, magtanggal, tapos ikakating mo. So itong steel frame nga ang napili ko kasi hindi siya lalangit-ngit. Matibay siya. Ang sukat nga pala ng ating rock and roll bed ay may haba na 112 cm at may lapad na 112 cm at may haba na 175 cm. So pagdating kasi sa mga van build na ganyan, every inch count. So kailangan magamit lahat ng lugar, lahat ng pwesto, every space. So yung carpet nga pala niya para sa engine compartment ay sobrang dumi na rin at medyo lutay-gutay na. Kaya pinalitan ko na ito ng foam. Ito yung nabibili sa Lazada per roll na rubberized foam. Kulay black siya, 15 millimeter ang kapal niya. May sarili siyang paste, adhesive. So yun nga pala mga ganito guys na may L300
van kayo, mainit kasi ang engine compartment niya. So ang katapat lang niyan ay bumili kayo ng polyurethane spray foam. Yun yung pinaka-insulation na gagamitin nyo. I-spray nyo sa ilalim. Tapos latagan nyo ng plastic para hindi dumikit yung kamay nyo. So pwede mo na siyang makuha yung kapal na gusto mong kapal ng polyurethane foam. Yun yung magiging insulation niya. At yan nga, nag-upholstery na rin tayo ng ating rock and roll bed. Maganda yung napili natin na tawag dito synthetic leather kasi rubberized din siya. Napaka-elastic niya. Yan, fit na. At yung stapler na ginamit natin dyan is yung may haba na 15 mm. So mahaba siya. Kayang-kaya naman siya ibaon ng staple natin. I mean, tacker pala yung ating tacker. So guys, pogi na siya. Ayan na siya. At yan ang kayarian ng ating van. Mayroon pa siyang ikakapit na roof rack. So ito yung bed at saka yung cabinetry niya sa loob. Ayan. So yun yung sinasabi ko na sofa bed hinges na nakakabit sa kanya. At nakakuha rin pala tayo nung recovery board na hindi naman steel yan eh. That's aluminum. Aluminum recovery board. Kinabit ko sa gilid. So yun, isang hila mo lang, bed na siya. Tapos isang hila mo lang ulit, upo na siya. So guys, wala pa nga palang pangalan na itong aming van. Paki-comment na lang sa baba kung anong magandang pangalan ng van. Yan siya. It's a bed. Pwede i-forward, pwede i-retract. At mayroon na rin tayong tap and sink. Yan. May lagayan ng container. At mayroon din tayong portable toilet. So, please like and subscribe, guys. So long.